Ang aking asawa na si Liu Ruyan, isang iceberg V, ay dinukot. Piniling ng mga kidnapper na putulin ko ang isang kamay bago nila siya palayain. Sa video, umiiyak siya na parang basang sisiw. Nag-isip ako ng malalim. Putulin ang kamay. Ang kamay na ito ay wala namang nagawang kahanga-hanga o dakilang bagay. Pero marunong itong maglaro ng video games, mag-ihaw ng takoyaki at mag-scroll sa mga maikling video. Minsan, nakakapaglinis din ito ng tenga o kaya inagiging pansamantalang asawa. Napakahalagang kamay ito. Napakasipag, napakahalaga at hindi mapapalitan. Kapag nawala ang kamay na ito, talagang mawawala ito. Ang asawa, sa kabilang banda, parang kapag nawala, pwede pang makahanap ng bago. Kaya, sa gitna ng gulat ng mga kidnapper at ng aking asawa, tumakbo ako papalayo at tinulungan ko sila sa pagtawag sa pulis. Mga kasama, may nagsushooting dito na maraming tao. Sobrang totoo ng mga props, natatakot ako. Ako si Hikyang, isang marangal na inaanak na asawa. Iyong tipong sa mga nobela, pinakamababa ang katayuan. Araw-araw na hinahamak ng biyenang babae, at hipag, at asawang tumakas kasama ang iba. Pero, medyo iba ang sitwasyon ko. Ang mga biyenan ko ay nasa ibang bansa na nagretiro, ang hipag ko ay nasa kolehiyo pa. At ang aking asawa sa papel, ang bilyonaryong iceberg V na si Liu Ruyan, 3 taon na kaming kasal. Ang mga salitang nasabi namin hindi umabot sa 100. Nakatira sa iisang bubong. Pero magkahiwalay ang kwarto, malinis na parang 2 pipino. Maliban sa 10,000 baon bawat buwan. At nakatira sa isang bahay na nagkakahalaga ng bilyon, ang buhay ko ay tulad ng isang ordinaryong tambay. Hanggang ngayon, may hindi kilalang tawag na pumasok. Hikyang, di ba? Ang asawa mong si Liu Ruyan. Nasa amin na siya. Ang boses sa telepono ay magaspang at paos, may halong pilit na pagbabanta. Kumakain ako ng snail noodles noon, muntik ko nang isuka ang noodles. Kuya, mali yata ang tawag mo. Ako lang naman ay isang umi-squatter sa asawa. Tama na ang daldal. Pumunta sa pabrika sa kanlurang bahagi ng lungsod. Mag-isa, huwag mag-ulat sa pulis. Kung hindi, hintayin mong mamatay ang asawa mo. Nag-beep ang tawag. Tumitig ako ng 3 segundo, tahimik na nagkuha ng 1 piraso ng sour bamboo shoot. Talagang masarap ang lasa ngayon. Kidnap, at ang mura kong asawa? Anong biro to? Sa aming plastic na relasyon ni Liu Ruyan, kung dinukot siya. At ako'y tatakbo para iligtas. Para saan? Para bumalik siya. At patuloy akong supladahan? O para bawasan ang aking baon ngayong buwan? Tahimik kong tinapos ang huling piraso ng noodles, ininom ang sabaw at nag-belch. Pagkatapos, dahan-dahan akong nagpalit ng damit. Kahit papaano ang palabas, kailangan ko pa ring gawin, dahil ang karakter ko ay ang bulag na manliligaw na nagmamahal kay Liu Ruyan. Ito ang kasunduan noong kasal namin. Ako ang gaganap na mabuting asawa. Para itaboy ang mga nakakainis na lalaki. Siya ang magbibigay sa akin ang tahimik na buhay tambay. Ngayon, oras na para gumanap. Minaneho ko ang pinakamurang sasakyan sa garahe ni Liu Ruyan. Isang huling hongguang. Habang sumisipol ng kanta, paikot-ikot. Pumunta ako sa pabrika sa kanluran. Pagbaba ko, 2 matatangkad na lalaking nakaitim na maskara. Diretso sa akin. Inawakan ako sa magkabilang gilid. Ibigay ang phone mo. Buong kooperasyon kong ibinigay ang aking lumang cellphone. Tiningnan ng lalaki ang aking Nokia. Halatang nagulat. Ginagamit mo to. Nakatipid sa kuryente. At pambasag ng niyog. Kuya, gusto mo bang subukan? Masigasig kong inirekomenda. Natahimik ang lalaki at tahimik akong itinulak papasok. Madilim sa loob ng pabrika, maalikabok. Sa gitna, sa isang upuan. Nakatali ang isang babae, ang aking mura na asawa, si Liu Ruyan. Nakasuot siya ng isang high-end na puting damit, pero ngayon ay puno ng alikabok, gulo ang buhok. Ang kanyang karaniwang malamig na mukha ay puno ng takot at kawalan. Namumula ang mga mata, parang bagong iyak. Kaawa-awa. Sa ganitong itsura, mas maganda siya kaysa kapag sinisigawan ako. Sa tapat niya, isang lalaking may makapal na mukha. At isang nakakatakot na peklat sa gilid ng mata, nakaupo na naka-cross-leg. Naglalaro ng isang punyal. Siya ang may peklat, ang leader ng mga kidnapper. Nang makita ako ng lalaking may peklat, umiti siya, nagpapakita ng dilaw ng ngipin. Ikaw si Hikyang, ang asawa ni Liu Ruyan. Itinuwid ko ang aking dibdib. Nagkunwaring malalim na nakatingin kay Liu Ruyan, gamit ang isang tonong pabulong na makapagpapaiyak kay Shakespeare. Huwag kang matakot, Ruyan, ako na ang sasagip sa iyo. Tumingin si Liu Ruyan sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng komplikadong emosyon. May sorpresa, may pagkagusto, at may kaunting pag-aalipusta na hindi madaling mapansin. Nasusuka si Scarface sa akin. Iwinagayway niya ang kanyang kamay, sige, tama na yan.
Kinuha niya ang isang telepono sa tabi, hindi pera, ano ang gusto mo doon? Nagpakita si Scarface ng isang malupit na ngiti. Tiningnan niya ako at itinuro ang isang kalawanging palakol sa lupa gamit ang kanyang punyal. Gusto naming makita, sabi niya ng dahan-dahan, kung gaano kalalim ang pagmamahal mo, si Hikyang, para sa iyong asawa. Putulin mo ang iyong kaliwang kamay at palalayain ko ang iyong asawa. Biglang natahimik ang buong pabrika. Ang hangin ay puno ng tensyon na tila nagyelo. Ang mga mata ni Liu Ruyan ay biglang nanlumiit. Hindi makapaniwala, tumingin siya kay Scarface, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at kaunting pag-asa. Si Liu Jiangwo sa kabilang dulo ng video ay nanlumo. Nanlaki ang kanyang mga mata, nangunot ang noo, at nakatingin sa akin ng mabuti. Natigilan ako. Putulin ang kamay, tumingin ako sa aking kaliwang kamay. Ang kamay na ito, bagamat hindi gumawa ng mga dakilang bagay. Pero marunong itong maglaro, magbalat ng hipon, mag-scroll sa mga maikling video. Minsan ay marunong din manuyot ng tainga. Isang napakahalaga, napakalusog na kamay. At isang kamay na hindi ko kayang mawala. At si Liu Ruyan, maganda siya, totoo iyon. Maganda rin ang katawan, pero magbabalat ba siya ng hipon para sa akin? Makikipaglaro ba siya sa akin? Bibigyan ba niya ako ng baon para magpunta sa spa? Hindi lahat. Titingnan lang niya ako gamit ang malamig niyang mga mata, parang ako ay isang tae sa harap ng kanilang mansyon. Ang pagpiling ito ay mas simple pa sa isa't isa na katumbas ng dalawa. Huminga ako ng malalim at nagpakitang masyadong masakit, nag-aalangan at malungkot. Lumapit ako ng dahan-dahan, sa bawat hakbang ay napakabigat. Ang mga mata ni Liu Ruyan ay lalong namumula. Kinagat niya ang kanyang labi, tila may sasabihin ngunit walang tunog na lumalabas. Si Scarface at ang kanyang mga tauhan ay nagpakita ng mga malupit na ngiti, parang naghihintay ng magandang palabas. Si Liu Jiangwo sa video ay naging seryoso rin ang ekspresyon. Sa wakas ay nakarating ako sa harap ng palakol. Yumuko ako na parang nag-aalay sa isang banal na bagay at dahan-dahan. Kinuha ko ang isang ladrilyo sa tabi ng palakol. At sa sandaling walang sinuman ang nakareact. Sa bilis ng kidlat, nagnegatibo 180 degrees ako na parang magarang pag-ikot. At tumakbo ng mabilis patungo sa pintuan ng pabrika. Habang tumatakbo, sumigaw ako ng buong lakas, isang sigaw na tumago sa langit, paalam, aking mahal. Sa susunod na buhay, magiging alipin ako para sa iyo. Mga pulis, tulong. Sila ito. Sila ay nagsusugal dito at nandaraya. Biglang huminto ang buong mundo na parang pinindot ang pause-button. Ang ngiti ni Scarface ay nagyelo. Ang kanyang bibig ay nakabukas na kasya ang isang itlog. Ang kanyang mga tauhan. Nakasuot ng maskara, hindi makita ang ekspresyon, pero sa kanilang biglang pagtigas ng mga galaw. Maliwanag na nalilito rin. At si Liu Ruyan na nakatali sa upuan, ang kanyang kaawa-awang mukha ay puno ng di maipaliwanag na ekspresyon. Nagulantang, nagulat, hindi makapaniwala. Sa wakas, lahat ng emosyon ay naging isang blanko. Malamang sa kanyang buhay na 20 ilang taon, hindi pa siya nakakita ng taong walang hiya gaya nito. Si Liu Jiangwo sa video ay galit na tumayo mula sa kanyang upuan, itinuro ang screen. Nanginginig ang kanyang mga labi, walang salitang lumalabas. Putangina! Ang unang nakareact ay si Scarface. Sumigaw siya at hinagis ang kanyang punyal sa lupa. Habulin ninyo at patayin ang walang hiya na ito. Nagising ang mga tauhan mula sa kanilang pagkagulat. Sumigaw sila at hinabol ako. Pero mas mabilis akong tumakbo. Sa loob ng abandonadong pabrika, umiwas ako sa kaliwat kanan, tumalon pataas at pababa. Boss, huwag na kayong humabol. Mahal ko talaga siya. Pumupunta lang ako para humingi ng tulong. Sa loob ng tambak na abandonadong pabrika, tumatakbo ng pabalik-balik, lumulukso pataas at pababa. Kuya, wag mo na akong habulin. Mahal ko talaga siya. Pupunta lang ako para humingi ng tulong para sa kanya. Ito ay isang estratehikong pag-atras, naiintindihan ba ninyo? Wala kayong kinabukasan sa ganitong paraan. Ngayong mahigpit ang paglaban sa kriminalidad, kayo ay lumalabag sa batas. Habang tumatakbo ako, ginagamit ko ang aking kakayahang mang-akit upang subukang sila ay mahikayat, ngunit walang silbi. Mas matindi ang kanilang paghabol at nang halos maabutan na ako, nagkaroon ako ng mabilis na ideya. Nakita ko ang isang tambak ng mga lumang bariles ng langis sa tabi at walang pag-aalinlangan. Sinipa ko ito, kalampag, sunod-sunod na gumulong pababa. Agad na humarang sa kanilang daan. Ang isang kasamang nasa unahan ay hindi nakaiwas. Natisod sa bariles, nahulog na parang aso at nabuwal din ang dalawa sa likod niya. Isang gulo ang nangyari. Walang kwenta, mga walang kwenta.
Nagingit-ngit si Scarface sa likod, samantala ako ay nakalayo at isang hakbang na lang sa pintuan. Malapit na ang tagumpay, ngunit sa sandaling lalabas na ako ng pintuan. Patungo sa kalayaan ng sikat ng araw, biglang nagbago ang lahat. Nawala ang aking paa sa ilalim. Isang langit-ngit ang narinig at ang lupa ay biglang bumuka, kaya nahulog ako ng buo. Kasabay ng aking hiyaw ang mundo ay dumilim. Nang muli akong magkamalay, natagpuan ko ang aking sarili na nakahiga sa isang lugar na parang silong. Madilim sa paligid, tanging ang butas sa itaas. Ang pumapasok na bahagyang liwanag. Ako ay halos hindi makagalaw, parang matutunaw na ang mga buto. Putang ina, may bitag pa pala sa ilalim ng pabrika. Ang mga basurang konstruksyon ay pumatay ng tao. Sinubukan kong bumangon, ngunit naramdaman ko ang matinding sakit sa aking bukong-bukong. Na-sprain, tila isang sunod-sunod na sakuna, pinaglalaruan ako ng tadhana. Habang nagrereklamo ako, narinig ko ang mga yabag sa itaas. Si Scarface at ang kanyang mga kasamahan ay lumitaw sa butas. Nakatingin sa akin mula sa itaas, may panatag na ekspresyon at pang-aasar na parang pusa at daga. Takbo ka pa, subukan mo na namang tumakbo. Galit na dura ni Scarface. May daan sa langit na hindi mo tinahak. Ngunit pumasok ka sa impyerno. Ito ang aking dating hinukay na bodega sa ilalim, hindi ko inaasahan na magagamit ngayon. Nakahiga ako sa lupa, tumingala sa kanya, at naglabas ng mahina at walang malay ng ngiti. Kuya, isang pagkakamali, lahat ay pagkakamali. Gusto ko lang lumabas para magpainit ng katawan, para mailakas sa pagputol ng kamay. Sinusubukan mo akong lokohin. Hindi siya naniwala. Sumenya si Scarface sa kanyang alalay. Kunin ninyo siya. Sa lalong madaling panahon, isang lubid ang inihagis mula sa itaas, at ako ay hinila pataas na nakatali. Parang patay na aso, itinapon ako sa tabi ni Liuruyan. Tumingin siya sa akin na bas. Malamig ang mga mata, walang awa, sa halip ay may matinding paghamak at galit. Hindi ako nagpatalo at tinigilan siya. Ano ang tinitingin mo? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako magiging ganito kabugbog. Ang bayad sa mental damage ng buwang ito ay dapat dagdagan. Kinuha muli ni Scarface ang palakol sa lupa at inihagis sa harap ko. Na may malakas na kalampag. Binata, ito na ang huling pagkakataon mo. Itinuro niya ang aking kaliwang kamay. At itinuro si Liuruyan. Putulin ko muna siya sa kaka. Muli naging tensyonado ang kapaligiran. Sa pagkakataong ito, handa na sila, 4 o 5 tao ang pumaligid sa akin. Ganap na hinarang ang aking daan. Tumingin ako sa palakol at tumingin kay Liuruyan. Tumingin din siya sa akin, sa pagkakataong ito, wala ng pag-asa sa kanyang mga mata, tanging malamig na kawalan ng pag-asa. Tila tinanggap na niya ang kapalaran. Buntong hininga ako, tila ngayon ay kailangan ng putulin ang kamay. Dahan-dahan kong iniabot ang aking kanang kamay, hinawakan ang malamig na hawakan ng palakol. Sa sandaling itinaas ko ito. Handa nang putulin ang aking kaliwang kamay upang tapusin ang komedya sa labas ng pabrika. Biglang tumunog ang matinis na sirena ng pulisya, papalapit, mas lumalakas. Ang lahat sa pabrika ay muling naguluhan. Kumibot ang taba ng mukha ni Scarface, sumigaw siya. Pulis, paano nagkaroon ng pulis? Sino ang tumawag? Ipinakita ko ang aking telepono. Na nasa tawag pa, ang screen ay malinaw na nagpapakita. Paumanhin, mga kasama, dahan-dahan kong sinabi. Ako ay may ugali. Gusto kong maghanda ng plan ni. Noong tumatakbo ako kanina, ginamit ko itong telepono para tumawag sa pulis. Tama. Binuksan ko rin ang real-time location at live broadcast. Itinuro ko ang bulsa ng aking dibdib, kung saan may isang maliit na voice recorder, kumikislap na pulang ilaw. Sabi ko sa inyo, ang prop sa drama ay sobrang totoo, natatakot ako, humihingi ako ng proteksyon sa pulis. Ngayon, tila epektibo ang mga pulis. Katahimikan na maririnig ang pagbagsak ng karayom. Ang ekspresyon ng mukha ni Scarface ay nagbago mula sa mabagsik, sa gulat, sa pagkataranta, hanggang sa naging isang nakakatakot na tila nakakita ng multo. Ang kanyang mga tauhan ay lalo pang nanghina ang mga binti dahil sa takot. Ang isa sa kanila na may mahinang sikolohiya ay nagsimula ng manginig. Maging si Liuruyan ay tumingin sa akin na para akong dayuhan. Malamang napilit niyang pinag-isipan pero hindi niya maintindihan kung bakit mayroon akong 2 cellphone at kung kailan ako tumawag sa pulis. Tumuro si Scarface sa akin at ikaot ng matagal pero hindi siya nakapagsalita ng kumpletong pangungusap. Bumagsak sa pinto ng pabrika, isang grupo ng mga armadong espesyal na pulis ang sumugod. Ang mga itim na baril ay nakatutok sa bawat isa sa loob. Huwag gumalaw! Pulis! Itaas ang kamay. Naging napaka-awkward ng eksena, lalo na para sa akin. Dahil nakatayo pa rin ako na nakataas ang palakol, handa sa pagputol ng sarili kong kamay.
Isang nangungunang opisyal ang nakakita sa akin. At halatang nagulat, pagkatapos ay sumigaw, ikaw na may dalang palakol. Ano ang gagawin mo? Ibaba mo ang sandata. Ako. Masasabi ko bang handa akong maging bayani, putulin ang sarili kong kamay para mailigtas ang buhay ng asawa ko? Maniniwala ba sila? Sa kanilang mga ekspresyong tila handa sa labanan, pinili kong sumunod sa aking puso. Bumagsak ng malakas, inihagis ko ang palakol sa sahig, at itinaas ang dalawang kamay. Na may mukhang inosente, officer, ako ang biktima. Ako ang hostage. Mas mabilis pa sa akin ang grupo ni Scarface. Sa sandaling sumugod ang pulis, sabay-sabay silang yumuko at umupo sa sahig. Na may posisyong parang nag-ensayo ng maraming beses. Kuya pulis, inosente kami, aktor kami, nagsushooting kami. Si Scarface ay mailuha pa, ito ay method acting. Sining, naiintindihan niyo ba? Ang nangungunang opisyal ay halatang hindi naintindihan ang sining. Kumaway siya, tumigil kayo sa daldal, lahat dalhin. Kaya ang isang malaking kidnapping case ay natapos sa isang napakapabaya at nakakatawang paraan. Ako at si Liu Ruyan, bilang mga biktima, ay dinala din sa presinto para sa pahayag. Sa interrogation room, isang batang pulis ang nagbigay sa akin ng mainit na tubig. Na may magiliw na tono, wag matakot, ligtas na kayo ngayon. Sabihin mo sa amin kung ano talaga ang nangyari. Uminom ako ng tubig. Binuo ang aking emosyon, at pagkatapos ay namula ang aking mga mata, at ang boses ay maihikbi. Officer, ako pinilit niya ako gamit ang buhay ng asawa ko. Anong klaseng kalokohan ito? Anong kalupitan? Lalo akong naging emosyonal. Nagpaluha at nagsumbong, noon, sobrang takot ako. Pero alam kong hindi ako dapat sumuko. Kung pinutol ko ang kamay ko, mapapasubo ako sa kanya. Gusto niya lang akong maging lumpo, para legal niya akong palayasin sa bahay. Kaya naisip ko, nagpanggap akong tumakas, pero sa totoo'y naghanap ako ng tulong. Hindi ko hahayaang mahulog ang asawa ko sa kanyang kamay, at hindi ko hahayaang magtagumpay ang baliw na pagsubok na ito. Ginagamit ko ang aking talino at tapang para ipagtanggol ang aking pag-ibig. At ang aking dignidad, ang sinasabi ko ay napakataos puso. At nakakagalaw ng damdamin. Ang batang pulis sa harap ko ay tulala. At ang pagtingin niya sa akin ay puno ng awa at paghanga. Ikaw naghirap ka. Ito ay hindi na simpleng away pamilya. Ito ay illegal detention at pananakot sa buhay. Sineseryoso namin ito. Hinawakan ko ang kamay niya, puno ng pasasalamat. Salamat. Salamat, officer. Dapat parusahan ng mahigpit ang mga iyon at ibigay sa akin ang katarungan. Sa kabilang interrogation room, si Liu Ruyan at ang kanyang nagmamadaling ama. Na si Liu Jiangwo ay hindi ganoon kaganda ang naging trato. Sabi ng balita, pagdating ni Liu Jiangwo sa presinto, ay agad siyang itinuring na mastermind at diretsyo na hinawakan. Ngayon siya ay sumisigaw. Sa matandang pulis na nag-interrogate, sabi ko, gusto ko lang subukan ang manugang ko. Biro lang ito, isang biro sa loob ng pamilya. Inampas ng matandang pulis ang mesa. Biro? Biro ba ang tawag mo dyan? Umempleyado ka ng tao para ikidnap ang sarili mong anak. Gumamit pa siya ng sandata para takutin ang iyong manugang nasaktan ang sarili, at sinasabi mong biro lang iyon. Naimbestigahan na namin, umamin na ang mga iyon, ikaw ang nagbayad sa kanila para gawin iyon. May ebidensya at saksi, Liu Jiangwo, marami kang kasalanan, maghanda ng makulong. Si Liu Jiangwo ay galit na galit, halos ma-stroke sa lugar. At si Liu Ruyan na nasa tabi niya, buong oras nakayuko, walang imik. Puting-puti ang kanyang mukha, malamang hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Isang pagsubok na para lang hiyain ako, naging malaking iskandalo na nagpahiya sa buong pamilya Liu. Sa simpatsyang tingin ng batang pulis, natapos ko ang pagsulat ng aking salaysay at lumabas ng istasyon ng pulisya na pasuray-suray. Sa pintuan, nakita ko ang legal team ng pamilya Liu na nagmamadaling dumating. Ang nangungunang abogado ay yumuko ng may paggalang sa akin, Ginoong He. Kumaway ako at mariing tinapik ang kanyang balikat. Magtrabaho ng mabuti, subukan mong makuha para sa boss mo ang parusang habambuhay na pagkabilanggo, kahit na ipagpaliban. Hindi ko na siya pinansin, sumakay ng taksi at umuwi sa villa. Nagmaligo ng mainit, nagpalit ng malinis na pajama, at humiga sa malambot na malaking kama. Pakiramdam ko na buhay akong muli, kahit na medyo magulo ang proseso, maganda ang resulta. Nailigtas ang kamay ang masasamang tao, ang aking biyenan. Nakatanggap din ng nararapat na parusa, perpekto. Masayang binuksan ko ang aking cellphone. Magre-relax sana sa panonood ng short videos, ngunit pagbukas ko, nabaha ako sa iba't ibang notification. Nakagugulat, bilyonaryong para subukan ang tunay na pag-ibig ng manugang, nagdrama ng kidnapping. Ang paghihiganti ng mayamang manugang, pinaputol mo ang kamay ko,
pinutol ko ang pera mo. Pinakaastig na galaw, sa harap ng kidnapper, pinili niyang tumawag sa pulis. Sa ibaba ay may mga litrato at video, kasama ang mukhang peklat na lalaki. Sila ay nahiga sa lupa na nahuli ng pulis, si Liu Jiangwo sa istasyon ng pulisya. Ang malabong anino ng kanyang pag-aalboroto, at ako na nakataas ang palakol na may malungkot na mukha. Handa nang putulin ang sarili ay hindi ang pagsasakripisyo. Sa ibaba ay may malaking titik, ang mabuting lalaki ay dapat maging matatag sa sarili. Ang mga netizens na ito, lahat ba sila ay demonyo? Ang comment section ay sumabog, Diyos ko. Ang manugang na ito ay may talento, kalmado sa panganib at nag-report sa pulis. Binibigyan ko ng 100 puntos ang galaw na ito. Haha, naaawa ako sa si. Gusto niyang pagtawanan ang manugang, pero siya ang naging katatawanan ng buong bansa. Ako lang ba ang nakapansin? Ang takbo ng manugang na ito ay parang ako kapag umuuwi mula sa trabaho. Tumakbo papuntang kantina. Hindi ka nag-iisa, kapatid na nasa taas. Ang taong ito ay mapagkakatiwalaan. Kapag may problema, talagang tumatawag siya sa pulis. Ipinapahayag ko na simula ngayon, si Hikyang ay aking tunay na kuya. Ito ang dapat tularan ng mga lalaki. Bakit kailangan mamatay para sa isang babae? Sa pagbabasa ng mga komentong ito, napaisip ako, parang sumikat ako pero sa pinaka-nakakatawang paraan. Sumikat ako, sumikat din ang pamilya Liu pero ako ay sumikat ng marangal, sila ay sumikat ng kahiyahiya. Nang gabing iyon, bumukas ang stock ng Liu Corporation at bumagsak agad, napakalungkot ng pagbagsak. Libu-libong mamumuhunan ang umiyak online, sinisigawan si Liu Jiangwo na baliw. Ang telepono ni Liu Ruyan ay pumutok na sa mga tawag, mula sa kumpanya, media, at mga kasosyo nagtatanong. O simpleng manunood lang ng kanyang kahihiyan. At ang pasimuno, si Liu Jiangwo, kahit may malakas na legal team. Hindi niya naiwasan ang kulungan, ngunit pinagbawalan siyang lumabas ng bahay. At sinuspinde ng board ng kumpanya ang lahat ng kanyang tungkulin, talagang natalo sa lahat ng paraan. Sa hating gabi, si Liu Ruyan ay umuwi sa villa na pagod na pagod. Pagpasok niya, nakita niya akong nakahiga sa sopa. Kumakain ng chips at nanonood ng short videos, at ang DE ay nagpapalabas. Pleasant Goat and Big Big Wolf. Nang makita niya akong ganito ka-relax, ang kanyang galit na pinipigilan buong araw ay sumabog, Hikyang. Tumakbo siya, kinuha ang chips ko, at inihagi sa sahig. Nasiyahan ka na ba? Pinalaki mo ang problema, ginawa mong katatawanan ang buong pamilya Liu. Masaya ka ba? Ang kanyang mga mata ay namumula, ang boses ay nanginginig dahil sa galit. At bahagyang nanginginig, dahan-dahan akong umupo mula sa sofa. Pinulot ang isang piraso ng potato chips sa sahig. Tinipan ang alikabok, pwede pa itong kainin kung pupulutin sa loob ng 5 segundo. Pagkatapos ay ipinasok sa bibig, malutong. Tiningnan ko siya. At mahinahong sinabi, Liu Ruyan, may isa kang bagay na mali. Ang nagpalaki ng gulo. Ay hindi ako, kayo iyon, ang iyong mapagmatuwid na ama. Na gusto pang gumawa ng walang kwentang pagsubok. Ikaw, alam mong peke iyon, pero nakipag-arte ka pa rin sa kanya. Para mapahiya ako. Paano ngayon, nasira ang plano? Sinisisi mo ako dahil hindi ko sinunod ang inyong script. Hindi malakas ang aking boses, ngunit bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Liu Ruyan. Natahimik siya dahil sa aking mga sinabi, ang kanyang dibdib ay pumipintig ng malakas, ikaw ay hayop. Hayop ako matapos kong aminin. Ngunit ang isang hayop, ay mas mabuti pa sa isang tanga. Akala mo ba hindi ko alam ang gusto ninyong gawin? Gusto lang ninyong hiyain ako, pilitin akong makipaghiwalay, para ikaw ay makatuluyan. Nang lehitimo ang iyong kababata na si Wang Xiao, tama ba? Biglang namutla si Liu Ruyan. Sinasabi ko sa inyo, wala sa mga iyon. Tumayo ako. Lumapit sa kanya, tumingin sa kanya mula sa itaas pababa, makikipaghiwalay talaga ako. Ngunit hindi ngayon. Kapag nagsawa na ako, kapag nainis ko na ang iyong ama. Kapag natapakan ko na ang iyong Wang Xiao, ako ay aalis. Sa ngayon, ngumiti ako ng malapad, ikaw at ang angka ninyong Liu, magsaya na lang. Sa mga sorpresang dadalhin ko para sa inyo. Pagkatapos, hindi ko na siya pinansin, dumiretso ako sa itaas patungo sa kwarto. Iniwan si Liu Ruyan na nakatayong mag-isa sa sala, ang kanyang katawan ay malamig na malamig. Sa mga sumunod na araw, namuhay ako ng lubos na masaya. Si Liu Jiangwo ay sinuspinde. Si Liu Ruyan ay abala sa pagharap sa krisis ng kumpanya, walang oras na alalahanin ako. Gumising ako araw-araw ng natural. Pagkatapos kumain ay pumunta sa bakuran upang magpainit sa araw o magmaneho ng aking huling hongguang para mamasyal. Dahil sa kidnapping na iyon, ako ay naging isang sikat na influencer. Sa paglalakad, paminsan-minsan ay may nakakakilala sa akin, wow. Yan ba ang nagsusolve na tumakbo pa atras? Kuya, pwedeng magpa-picture. Ikaw ang inspirasyon ko.
Kuya, paano mo nagawang maging matapang? Hindi ako tumatanggi, nakikipag-ugnayan ako sa mga fans, nagpapapicture at nag-autograph, parang isang malaking bituin. Nagbukas din ako ng livestream account, ang pangalan ay Pagpapabuti ng Sarili ng Nagbalik Loob. Sa unang araw ng livestream, ikinuwento ko ang aking pinagdaanan, mga kapatid. Noong panahong iyon, ang sitwasyon ay lubhang delikado. Sa isang tabi ay ang aking minamahal. Sa kabila ay ang aking kaliwang kamay. Ako ay nagdusa sa loob, labis akong nahirapan. Ngunit naisip ko, basta buhay ang tao, may pag-asa pa. Kung ako ay mamatay, sino ang magliligtas sa aking minamahal? Kaya pinili kong tumakbo. Ito ay karunungan, ito ay malawak na pag-ibig. Ang mga manonood sa livestream ay namatay sa kakatawa, host, nasaan ang hiya mo? Hindi pa ako nakakita ng taong ganito kakapal ang mukha. Natutunan ko na. Sa susunod na paluluhuran ako ng asawa ko sa durian, sasabihin ko, pinalalakas ko lang ang aking mga tuhod. Para mas mapagsilbihan ko siya sa hinaharap. Ang aking livestream ay sumikat. Sa loob ng ilang araw ay umabot ng milyon-milyong followers, ang mga tip na natanggap ay nagpayaman sa akin. Nakatanggap pa ako ng ad mula sa isang game company para endorso ang kanilang mobile running game. Naisip ko na ang slogan, takbo ng mabilis, tiyamba ng mabilis. Ang iyong asawa, ako na. Sa panahong ang aking karera bilang influencer ay umuusbong, ang krisis ng angkan ni Liu ay lalong lumala. Dahil sa iskandalo, ang reputasyon ng Liu Group ay bumagsak, maraming mahahalagang proyekto ang natigil. At ang kababata ni Liu Ruyan, si Wang Teng, ang presidente ng Wang Group na nagsamantala, ay lalo pang nang api. Hindi lamang niya inihayag na kanselahin ang pakikipagtulungan kay Liu, kundi nag-scout pa siya ng mga empleyado ni Liu. Dahil dito, ang kumpanya ng Liu ay nagkaroon ng panloob at panlabas na problema, at tuloy-tuloy na bumagsak ang presyo ng kanilang stock. Nang gabing iyon, pagkatapos ko ng livestream, masayang binilang ko ang mga nakuha kong tip ngayon nang pumasok si Liu Ruyan sa pintuan. Mas lalo siyang payat kumpara noong nakaraang araw. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, pero ang tingin niya sa akin ay hindi na galit lamang, kundi may pagkakomplikado. Ikayang, diretso niyang sinabi, alam mo bang si Wang Teng ang nagtatarget sa Liu Corporation? Hindi man lang ako tumingin, wala akong pakialam. Inalis niya ang core team ng proyekto namin, at inagaw ang proyekto sa timog ng lungsod na sinundan namin ng kalahating taon. Ang boses ni Liu Ruyan ay may bahid ng pagod. Binigyan na ako ng board ng ultimatum, kung hindi ko mabawi ang proyekto, kailangan kong magbitiw. Maganda iyan, natutuwa ako, magre-resign ka. Ibig sabihin ba walang baon na pera para sa akin? Huminga ng malalim si Liu Ruyan. Tila pinipigilan ang kanyang galit, hikiyang, alam kong matalino ka. Noong araw na iyon sa pabrika, lahat ay naloko, ikaw lang mula sa simula. Ang nakakita na iyon ay isang bitag, maaari mo ba akong tulungan? Siya ay humihingi ng tulong sa akin. Tumingala ako at may interes na tiningnan siya. Anong makukuha ko sa pagtulong sa iyo? Kung matutulungan mo akong malampasan ang krisis na ito, kinagat ni Liu Ruyan ang kanyang labi. Pwede kong ipangako sa iyo ang isang kondisyon, anumang kondisyon. Anumang kondisyon. Nagtaas ako ng kilay at walang pakundangan na tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Namula ang pisngi ni Liu Ruyan sa pagkakakita, pero matigas pa rin siyang tumango. Sige. Nag-snap ako ng daliri, deal, pero bago kita tulungan. Kailangan ko munang maningil ng interes. Anong interes? Tinuro ko ang aking balikat. Masyado akong pagod sa livestream, masakit ang balikat, halika at imasahe mo. Agad na namula ang mukha ni Liu Ruyan, masahe. Huwag kang masyadong mag-abuso. Kung ayaw mo, okay lang, nagkibit balikat ako, ikaw na mag-isip ng paraan. Huwag mong kalimutan, ang batang Wang na iyon ay nakatutok pa rin sa labas. Pagkasabi ko, handa na akong matulog, nakatayo pa rin si Liu Ruyan sa kanyang pwesto. Kinakagat ang kanyang ibabang labi, nag-aalangan. Makalipas ang ilang segundo, para siyang nagdesisyon, tahimik na lumapit sa aking kama, at inilahad ang kanyang pinong kamay na nagpipiano, matigas na inilagay sa aking balikat. Sa totoo lang, ang masahe ng Ice Queen Zifu ay hindi talaga maganda. Ang lakas ay minsan mahina, minsan malakas, ang galaw ay matigas at hindi natural, kumpara sa teknik 38 ng foot spa. Malayo ang agwat, pero ang gusto kong sabihin ay hindi ang masahe, kundi ang pakiramdam ng pagsakop. Tingnan mo si Liu Ruyan na dati ay nasa itaas, ngayon ay parang asawang babae na namumula. Kinakagat ang ngipin at malamya na imamasahe ang aking balikat, ang sarap ng pakiramdam ko. Ay mas matindi pa kaysa sa pagtanggap ng 100 rockets. Kaliwa, kaunti. Pababa pa, lakasan, ay hindi ka kumain. Lakasan mo. Nakapikit ako habang nag-enjoy at patuloy na nag-uutos ng higit.
Ang paghinga ni Liu Ruyan ay palala ng palala, naririnig ko pa ang paggiling ng kanyang ngipin. Sa tingin ko kung ang tingin ay pwedeng pumatay, ako ay pira-piraso na sa ngayon. Tama na, ito na. Pagkatapos ng mga 1-0 minuto ng pag-enjoy, nasiyahan akong tumigil kung magpapatuloy pa. Baka hindi niya mapigilan at sakalin ako. Sige, ano ang eksaktong sitwasyon? Umupo ako, sa wakas ay nagsimula na sa usapan. Para kay Liu Ruyan, ito ay isang malaking ginhawa. Agad niyang inalis ang kanyang kamay at lumayo ng 3 metro, parang may virus ako. Pinakalma niya ang kanyang emosyon at nagsimulang ikwento ang problema ng kumpanya. Sa madaling salita, ang maliit na tao na si Wang Teng, gamit ang iskandalo ng pamilya Liu, ay sumulpot. Gamit ang mataas na sahod, inalis niya ang buong core team ng proyekto sa timog ng Liu Corporation. Pagkatapos, gamit ang team na iyon, inagaw niya ang isang mahalagang proyekto ng gobyerno na sinusundan ng Liu Corporation. Na proyektong pangmunisipyo. Ang proyektong ito ay napakahalaga para sa Liu Corporation, hindi lamang para sa kinabukasan ng kumpanya, kundi pati na rin sa posisyon ni Liu Ruyan sa board. Kapag ang proyekto ay tuluyang napunta sa kamay ni Wang Teng, ang Liu Corporation ay lubos na masasaktan at tiyak na magre-resign si Liu Ruyan. Naalis sa sentro ng kapangyarihan, ang pinuno ng team na inagaw ay si Li Wei. Siya ay isang veterano ng kumpanya, pinagkakatiwalaan siya ng aking ama, ang tono ni Liu Ruyan ay medyo malungkot, hindi ko akalain na ipagkakanulo niya ang kumpanya. Tiwal, natawa ako ng bahagya, sa negosyo ang pinakamurang. Ay Tiwal, magkano ang ibinigay sa kanya ni Wang Teng? 3 beses ng taunang sweldo. At orihinal na stock ng Wang Group. Hindi nakakaiba, nagkibit balikat ako. Kahit 2 beses lang, marami nang mag-aagawan para maging trader. Ang lumamong laro ng damdamin ay wala ng bisa. Natahimik si Liu Ruyan. Alam niyang totoo ang sinabi ko. Ano bang magagawa mo? Tumingin siya sa akin. May bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Solusyon, hindi naman wala. Hinimas ko ang aking baba, ang susi ay nasa taong gumawa ng problema. Ang sentro ng problema ay nasa taong nagngangalang Li Wei. Ibig mong sabihin, ibalik siya sa atin? Nagkunot noo si Liu Ruyan, imposible, napakaraming ibinigay sa kanya ni Wang Teng. Hindi siya babalik. Sino ba nagsabing ibabalik siya? Inismiran ko siya. Ang ibig kong sabihin, sirain ang kanyang reputasyon, gawin siyang walang-wala. Natigilan si Liu Ruyan. Anong ibig mong sabihin? Isipin mo, bakit nagtagumpay si Wang Teng sa inyong proyekto? Ano ang kanyang ginamit? Hindi ba ang mga core technology at project documents na dinala ni Li Wei? Kung mapapatunayan natin na ninakaw ni Li Wei ang mga dokumento bilang trade secret ng Liu Group, ano kaya ang mangyayari? Lumiwanag ang mga mata ni Liu Ruyan. Kung mapatunayan, ang proyekto ng Wang Group ay tatawagin na iligal ang pinagmulan. At ipapatigil. At si Li Wei ay makukulong dahil sa pagnanakaw ng trade secrets. Tama, pumutok ako ng daliri. Sa oras na iyon, babalik sa inyo ang proyekto. At si Wang Teng ay nagtangkang mandaya. Ngunit nauwi sa pagkatalo, hindi lamang mawawala ng proyekto, kundi maakusahan ng hindi pag-ingat. At pagnanakaw ng trade secrets. Tingnan natin kung paano siya magmamayabang. Ang paghinga ni Liu Ruyan ay naging mabilis. Ang planong ito ay walang awa. Kapag nagtagumpay, hindi lamang malulutas ang krisis ng Liu Group, kundi makakaganti kay Wang Teng. Pero paano natin mapapatunayan? Mabilis siyang natahimik, napakatuso ni Li Wei. Tiyak na inayos niya ang mga dokumentong dinala. Wala tayong ebidensya. Sino ba nagsabing walang ebidensya? Umiti ako ng mahiwaga. Inilabas ko ang aking game console. At binuksan ang isang laro na parang Tetris. Ano ito? Hindi naintindihan ni Liu Ruyan. Ito ay ang mahal na sistemang inangkat ng iyong ama ilang taon na ang nakalipas. Mula sa ibang bansa, isang internal information security system. Habang minamanipula ko ang game controller. Paliwanag ko, ang sistemang ito sa panlabas ay isang e-office software. Ngunit sa totoo, mayroon itong nakatagong backdoor. Lahat ng file na pidroseso sa mga computer ng kumpanya ay naka-encrypt at otomatikong ipapadala. Sa server ng larong ito, ang admin account at password ng backdoor na ito ay alam lamang ng iyong ama. Paano mo ito nalaman? Nagulat na nakatingin sa akin si Liu Ruyan. Bilang presidente ng kumpanya, hindi niya alam ang sikretong ito. Noong lasing ang iyong ama, pinilit niya akong maglaro at aksidenteng nasabi. Bunga ito ng aking paggawa ng dahilan. Sa totoo, noong nainip ako, inhack ko ang computer ni Liu Jianguo para maghanap ng learning materials at aksidenteng natagpuan ito. Si Liu Ruyan ay tamad na magreklamo. Mabilis kong pinatakbo ang aking mga daliri sa controller. Ang mga Tetris blocks sa screen ay patuloy na nawawala. Di nagtagal. Isang nakatagong folder ang lumabas.
Binuksan ko ang folder. At nag-type ng isang komplikadong code. Biglang lumitaw sa screen ang hindi mabilang na naka-encrypt na file. Nahanap ko na, agad kong natukoy ang ilang file. Ito ang lahat ng operation log ni Li Wei bago siya umalis. Nang pagkopya ng project documents, precise hanggang segundo, pati na ang kanyang chat records kay Wang Teng. Mga paanyaya, mga transaksyon at transfer records, lahat naroon. Inikot ko ang laptop patungo kay Liu Ruyan, at sa screen ay makikita ang mga matitibay na ebidensya. Namilig ang mga mata ni Liu Ruyan, hindi makapagsalita ng matagal. Tinitingnan niya ako na parang halimaw, isang lalaki. Sa kanyang paningin, ako ay laging isang walang kwentang tao na puro laro at kain lang. Pero ngayon, hindi lang niya nakita ang bitag ng kanyang ama, sa isang hindi kapanipaniwalang paraan ay nalutas ang krisis. At madali pa niyang natagpuan ang ebidensya na kahit siya ay hindi makahanap. Ano ba talaga siyang tao? May ebidensya na, ano ang susunod na gagawin? Isinara ko ang laptop at tanong, diretsong magsumbong sa pulis, o di. Huwag, pinutol ako ni Liu Ruyan, naging malamig ang kanyang mga mata. At matalas, bumalik siya sa anyo ng isang babaeng sihi, na mapagpasyahan at matapang. Diretsong magsumbong sa pulis, masyadong madali para sa kanila. Gagawa ako ng press conference. Sa harap ng lahat ng media, magkakaroon ng press conference. Nang lumabas ang balita, agad itong nagdulot ng malaking kaguluhan. Inakala ng lahat na ang pamilya Liu ay hindi na makakatagal. Handa nang magpahayag ng pagkatalo at yumuko sa pamilya Wang. Si Wang Teng ay lalong nagmamalaki. Sa panayam ng media, buong yabang na sinabi na ang pamilya Liu ay hindi na makakayanan. Si Amy Liu ay isang mahusay na negosyante, ngunit sayang, siya ay ipinanganak sa isang bumabagsak na pamilya. Kung gusto niya, ang pinto ng pamilya Wang ay bukas para sa kanya. Ang mga salitang ito, puno ng kayabangan ng nanalo at pagbibigay ng limos sa natalo. Sa internet ay puno rin. Mga boses na nanlulumo sa pamilya Liu. Nako, tapos na talaga ang pamilya Liu. Wala nang magagawad. Bakit kailangan pa niyang galitin si Ginoong Wang? Yung naghahanap ng asawa? Bakit walang balita? Lumabas na at ipagpatuloy ang operasyon. At sa 3 araw na ito, abala ako sa isang malaking bagay. Sa aking live streaming, naglunsad ako ng isang aktibidad na ihanapin ang tao sa buong lungsod, para hanapin ang isang babaeng nagngangalang Xiao Fang. Batay sa aking mga pahiwatig. Si Xiao Fang, babae, mga 25 taong gulang, isang prinsesa sa Gi. 6 na buwan na ang nakalipas, siya ay buntis ng isang Aki na lalaki na nagngangalang Li. Ngunit ang lalaking iyon ay hindi lamang tumanggi sa responsibilidad, kundi iniwan din siya, dahilan kung bakit. Siya ay napilitang umuwi mag-isa para magpalaglag. Sinabi ko na ako ay malayong pinsan ni Xiao Fang, at ngayon ay para sa aking kawawang pinsan. Humihingi ako ng katarungan. Dahil dito, nag-alok ako ng 100,000 bilang gantimpala. Kung sino ang makapagbigay ng contact ni Xiao Fang o ng impormasyon tungkol sa lalaking si Li na walang hiya, agad na ibibigay ang gantimpala. Sa malaking gantimpala, may mga matatapang na lalaki. Ang aking milyong tagasunod ay biglang naging mga Sherlock Holmes, buong puwersang kumilos. Mabilis na dumating ang mga pahiwatig na walang katapusan sa akin. At ang walang hiyang lalaking si Li na hinahanap ko ay si Li Wei, ang project manager na nagtaksil sa pamilya Liu. Pagkalipas ng 3 araw, ginanap ang press conference gaya ng nakaplano. Napakaraming tao. Mga kamera at mikropono, halos lahat ng media sa lungsod ay dumalo. Dumating din si Wang Teng. Bilang nanalo, siya ay inanyayahan na umupo sa unang hanay ng EE seats, may ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha. Masisigla at puno ng pag-asa. Si Liu Ruyan, nakasuot ng itim na business suit, ay umakyat sa entablado na parang yelo. Napigilan ang hininga ng lahat, naghihintay sa kanyang pahayag ng pagsuko. Ngunit nang magsalita si Liu Ruyan, nagulat ang lahat. Ngayon, ang press conference na ito ay hindi para ipahayag ang pagbitiw sa proyekto ng konstruksyon, kundi para ilantad ang isang kasuklam-suklam na pagnanakaw ng komersyal na sikreto. Pagkasabi niya, sa malaking screen sa likod niya, agad na nag-umpisa ang pag-play ng mga ebidensya na aking natagpuan. Ang recording ng operasyon ni Li Wei sa pagkopya ng mga core data ng kumpanya, ang kanyang chat logs kay Wang Teng, ang bank transfers ni Wang Teng sa kanya. Isa-isa, mga ebidensyang matitibay tulad ng bundok. Nagkagulo ang buong venue, ang mga flash ng mga mamamahayag. Biglang nagsimulang kumislap na parang baliw. Si Wang Teng na nakaupo sa unang hanay, ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nanigas. Naging berde. Hindi niya akalain na si Liu Ruyan ay may mga ebidensyang ito. Paninirang puri. Lantad na paninirang puri. Bigla siyang tumayo. Sigaw na may galit ngunit mahina ang loob. Peke lahat ito. Liu Ruyan, para manalo ka. Ginagamit mo ang ganitong maruming paraan. Pek!
Ngumiti ng malamig si Liu Ruyan. Huwag mag-alala, Jin Wang, may magandang palabas pa. Pumitik siya ng daliri. Bumukas ang pinto ng press conference, pumasok ang ilang pulis, diretso sa kanang kamay ni Wang Teng, si Li Wei. Nanginginig ang mga binti niya na parang salaan. Li Wei, ikaw ay pinaghihinalaang nagnakaw ng Qi. Ang paglabas ng lihim ng komersyo ay magsama sa amin, si Li Wei ay agad na bumagsak sa lupa. Ngunit hindi pa ito natapos, pagkaalis ng pulis kay Li Wei, isang babaeng may malaking tiyan. Umiiyak na parang perlas sa ulan, na maisuot na salamin at maskara, ang kanyang pangangatawan ay mukhang medyo pamilyar na lalaki na sumuporta sa kanya, umakyat sa entablado, ako si Xiao Fang. Kinuha ng babae ang mikropono, nanginginig ang boses, ngunit napakalinaw. Ang hayop na si Li Wei, niloko niya ang aking damdamin at ninakaw din ang aking katawan. Sinabi niyang pakakasalan niya ako, ngunit nang mabuntis ako, iniwan niya ako. Binigyan pa niya ako ng pera upang magpalaglag, ngayon ay sa harap ng lahat sasabihin ko. Ang iskandalo ng kasintahan ay ang tuluyang pagtali sa kanya sa haligi ng kahihiyan, hindi na makabangon magpakailanman. Sumabog ang buong venue, ang mga kwento ay sunod-sunod, parang taunang drama. Ang mukha ni Wang Teng ay naging mula sa asul na bakal hanggang sa kulay ng atay ng baboy, tinitingnan niya ang lalaking iyon sa entablado. Na maisuot na salamin at maskara, mahigpit na natatakpan ang sarili. Isang masamang pakiramdam ang dumating sa kanya, ang lalaking iyon. Dahan-dahang inalis ang maskara at salamin, ipinakita ang mukha na kamakailan ay naging sikat na sikat sa internet. Mukhang sabay ang kalokohan at kapalaran, iyon ay ako ay sa mga reporter sa ilalim ng entablado. Ngumiti ng mabait at kumaway, ilahat, kamusta kayo? Ako ang pinsang lalaki ni Xiao Fang, at pagkatapos ay tumingin ako kay Wang Teng na parang patay na, ang aking ngiti ay naging mapaglaro. Wang Teng, magulat ka ba? Ang talentong iyong inilabas sa malaking halaga ay hindi lang isang espiya ng komersyo, kundi isang malaking lalaking basura ng siglo. Ngayon sa tingin mo ba ang legalidad ng iyong proyekto ay mananatili pa ba? Si Wang Teng ay natisod, halos hindi nakatayo. Siya ay natalo ng lubusan, ganap na wasak. Hindi lang siya nabigo sa proyekto, nadamay din siya sa iskandalo, ang reputasyon ng Wang Group. Dahil sa pakikipagtulungan sa isang basurang lalaking espiya, ay naapektuhan ng malaki. Tinitingnan niya ako sa entablado na mahinahon. At si Liu Ruyan na may malamig na mukha, ang kanyang mga mata ay puno ng puot at hindi pagsuko, alam niya. Lahat ito ay disenyo ko, ako si Hikiang, ang walang kwentang manugang na ito na hindi niya kailanman pinapansin. Ay niloko ng paikot-ikot siya, Hikiang, ungol niya ng may galit. Hintayin mo ako, pagkatapos sabihin iyon, sa gitna ng paghabol ng maraming reporter. At sa pagbubuhos ng flash, tumakas siya ng nakakahiya mula sa pinangyarihan, ang press conference. Ay nagwakas sa ganap na tagumpay ng Liu Group, si Liu Ruyan ay nakatayo sa entablado. Tumingin sa mga reporter na nagkakagulo sa ilalim, at sa akin na nasa ilalim ng spotlight, nagsasalita ng masigla. Tinatangkilik ang atensyon ng lahat, ang kanyang mga mata ay lalong nagiging komplikado, ang lalaking ito ay parang isang misteryo. Akala mo walang kwenta, pero kaya niyang magplano, akala mo wala siyang damdamin. Pero para sa isang pinsang hindi niya kilala, ipaglalaban ang katarungan, akala mo siya ay walang pakialam. Pero sa paggawa ng bagay, siya ay mas mabagsik kaysa kaninuman, nalaman niyang lalo siyang hindi maintindihan. Ang press conference ay matagumpay, nabawi ng Liu Group ang kanilang dangal, ang presyo ng shares ay tumaas ng malaki. Ang proyekto sa timog ng lungsod ay nabawi, ang posisyon ni Liu Ruyan sa kumpanya ay lalong napatatag. At ako bilang bayani sa likod at bilang matuwid na pinsan ay muling sumikat sa buong internet. Ang bilang ng manonood sa aking live stream ay lampas sa 10 milyon, iba't ibang ad at commercial na deal ang dumarating. Nakatanggap pa ako ng imbitasyon mula sa isang film crew upang gumanap bilang isang karakter na kontra-tradisyonal na manugang. Ang aking buhay ay tila talagang aakyat sa tuktok sa gabi sa Liu Mansion. Upang ipagdiwang ang tagumpay, si Liu Ruyan ay nagluto ng persona sa unang pagkakataon, gumawa ng masaganang hapunan. Kahit na ang lasa ay hindi maipaliwanag, hehe, itong sweet and sour ribs. Nilagay mo ba ang suka bilang toyo? Sinubukan ko, muntik na mabalian ang ngipin sa asim. At itong isda, sigurado ka bang luto na? Pakiramdam ko. Kaya pa itong iligtas, ang mukha ni Liu Ruyan ay namula at namutla. Kung ayaw mo, huwag kang kumain, inihagis niya ang kanyang chopstick. Siyempre kakainin ko, na may malakas na pagnanais na mabuhay, inilagay ko sa aking bibig ang hilaw na isda. Nilulon na may luha, masarap.
Masyadong masarap, parang luto ng iyong ina, sabi ko kay Liu Ruyan. Ang aking ina ay hindi marunong magluto, ako, ang kapaligiran ay naging napaka-awkward. Para masira ang awkwardness, ako na ang nagsalita, Yung mga kondisyon na pinangako mo dati sa akin, balido pa ba? Nanigas ang katawan ni Liu Ruyan. Nagbabantang tumingin sa akin, anong gusto mong gawin? Huwag kang kabahan. Kumaway ako, hindi ako ganoong klaseng tao, may isa lang akong maliit na hiling. Nagkiskis ako ng mga kamay at nagpakita ng isang malungkot na ngiti, tingnan mo. Ngayong buwan, tinulungan kitang ayusin ang ganito kalaking problema, kahit walang malaking ambag. May hirap din naman ako, di ba? Yung baon ko sa susunod na buwan, pwedeng dagdagan pa. Natigilan si Liu Ruyan. Inisip niya ang libo-libong posibilidad, handa pa nga siya. Na may sobrang kahilingan akong gagawin, pero hindi niya inasahan na ganito ako kahirap magsumikap. At ang huli kong gusto ay dagdagan lang ang baon. Tiningnan niya ako na para akong tanga. Yan lang, tiyak kong tumango ako. Hindi naman kailangan ng maraming pera, sapat lang para magamit. Ako, hindi ako interesado sa pera. Sa isip ko, unahin kong dagdagan ang baon para pagdating ng diborsyo at paghahati ng ari-arian. May pambato ako sa negosasyon. Matagal na tumahimik si Liu Ruyan. Pagkatapos, kumuha siya ng isang itim na card mula sa kanyang bag at inilapag sa mesa. Walang limitasyon ang card na ito kahit saan mo gamitin. Nanlaki ang mga mata ko. Itim na card na walang limitasyon. Diyos ko, mayaman. Natatawa akong parang baliw, sa bilis ng kidlat ay inilagay ko ang card sa bulsa ko. Natatakot na baka magbago ito ng isip. Hehe, dahil ganyan ka ka-generous. Tatanggapin ko na ito. Nilinaw ko ang lalamunan ko na may seryosong mukha. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito gagamitin ng walang kwenta. Ako, laging matipid sa bahay. Tiningnan ako ni Liu Ruyan na parang pera-pera ang itsura. Hindi napigilan ang kanyang labi nang umiti ng bahagya, nagpakita ng isang ngiting hindi niya namamalayan. Ang hapunang ito ay natapos sa ganitong kakaiba at maayos na kapaligiran. Ang mga susunod na araw ay tahimik na lumipas. Dala ko ang itim na card, nabuhay ako sa pinapangarap kong buhay na puno ng karangyaan at gastusan. Ngayon bibili ng limited edition na sports car, bukas magpre-private jet papuntang Maldives para mangisda. Sa susunod na araw pupunta sa foot spa. Tatawagin lahat ng therapist mula number 1 hanggang number 88. At si Liu Ruyan, tila tinanggap na niya itong aking bulok na pamumuhay. Hindi na siya nagsasalita ng masama sa akin, kahit nakakaunti pa rin ang kanyang sinasabi, pero ang lamig sa kanyang mga mata ay medyo natunaw na. Minsan, kapag gabi na ako naglalaro, tahimik siyang nagdadala sa akin ng isang baso ng mainit na gatas. Minsan, kapag lasing ako umuuwi, nakakunot ang noo niya, ngunit tulungan akong magpalit ng sapatos at punasan ang mukha. Ang relasyon namin ay unti-unting nagbabago, hindi na tulad ng magkaaway na handa ng maglaban. Sa halip, parang medyo nagiging tunay na mag-asawa na. Ang pakiramdam na ito ay nagpapa-adjust sa akin. Ako ay isang lalaking determinadong sirain ang pamilya Liu. At pagkatapos ay umalis ng matagumpay, paano ako magpapadala sa ganitong lambing? Hindi pwede, kailangan kong gumawa ng paraan para sirain ang ganitong pagkakaisa. Ngunit, bago pa ako magsimulang magulo, sa harap ng Century Group, si Presidente Wang Teng ay nahulog mula sa isa sa kanyang mga gusali kaninang madaling araw, namatay sa lugar. Inisyal na sabi ng pulisya ay pagpapakamatay, ngunit may naiwang liham sa pinangyarihan, ang nilalaman ng liham ay direktang tumutukoy kay Liu Ruyan na presidente ng Liu Corporation at sa kanyang asawang si Hikyang. Sa balita, isang reporter ang may emosyong binabasa ang liham na iyon, sina Liu Ruyan at Hikyang, sa pamamagitan ng maruruming paraan ay inagaw nila ang lahat ng sa akin. Sinira ang aking karera, ang aking buhay. Kahit mamatay ako, hindi ko sila patatawarin. Isinusumpa ko sila sa pamamagitan ng aking kamatayan. Lalong natigilan kaming dalawa ni Liu Ruyan. Namatay si Wang Teng. At nag-iwan pa ng ganitong liham. Ano itong baliw na twist? Ang unang reaksyon ko ay, ito ay tiyak na isang pakana. Si Wang Teng na ganoong uri ng tao ay makasarili at duwag. Paano siya magpapakamatay? Kahit mabangkarote siya at maglimos sa ilalim ng tulay. Tiyak na hindi niya pipiliin ang mamatay. Ding-dong, tumunog ang doorbell. Tiningnan ko sa TV, may ilang pulis sa pintuan, ang nangunguna ay ang dati na naming. Natigilan ako sa aking dibdib, dumating na talaga ang inaasahan. Binuksan ko ang pinto, seryosong nakatingin sa amin ang matandang pulis, Ginoong Hikyang, Ginang Liu Ruyan. Patay na si Wang Teng. Nag-iwan siya ng sulat na nag-aakusa sa inyo na kayo ang dahilan ng kanyang kamatayan. Ngayon, sumama kayo sa amin sa presinto para sa investigasyon. Muling dumating sa pamilyar na presinto.
Ang aking damdamin ay lubhang magulo. Noong huling pagdating ko, biktima ako, bayani. Ngayon naman, ako ay naging suspect sa pagpatay. Ang pagtaas-baba ng buhay ay talagang sobrang nakakagulat. Sa silid ng interogasyon, inilapag ng matandang pulis sa harap ko ang nakalimbag na sulat ng namatay. Ginoong He, ano ang masasabi mo tungkol dito? Kinuha ko ang sulat, binasa ng maigi, at pagkatapos ay naglabas ng isang katanungan na galing sa kaibuturan ng kaluluwa. Mukhang napansin ko rin ito, tumango siya. Sasailalim din namin ang sulat sa pagsusuri ng pagiging totoo. Ngunit, Ginoong He, ayon sa aming investigasyon, bago mamatay si Wang Teng, mayroon kayong malaking tunggalian sa negosyo. At personal na alitan, mayroon kayong sapat na motibo para sa krimen. Umiti ako. Opisyal, inaamin ko na hindi kami magkasundo ng Wang na iyon. Pero ang ipasuicide siya, hindi ako ganoon kaboring. Kung gusto ko siyang saktan, marami akong paraan para gawing mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang buhay. Bakit kailangan ko pang hayaan siyang mamatay ng ganoon kadali? At saka, anong pakinabang ko sa kanyang kamatayan? Hindi lang ako magkakaroon ng gulo, mawawalan pa ako ng laruan. Malaking lugi ako, alam mo ba? Kahit bastos ang aking mga salita, may katotohanan naman. Natahimik sandali ang matandang pulis, at muling nagtanong, sa oras ng pagkamatay ni Wang Teng, nasaan ka at anong ginagawa mo? Nasa bahay at natutulog, mahinahon kong sagot. Maaaring patunayan ito ng aking asawa. Ang iyong asawa, ang ekspresyon ng matandang pulis ay naging kakaiba. Ginoong He, sa pagkakaalam ko, kayo ng iyong asawa ay laging magkahiwalay ng kwarto, hindi ba? Ako di. Nakalimutan ko na iyon. Hehe, walang pagbabago sa aking mukha na sinabi. Kahit magkahiwalay kami ng kwarto, ang aming puso ay magkadikit. Noong gabing iyon, nag-usap kami buong gabi, nagpalitan ng damdamin, mula sa tula at awit hanggang sa pilosopiya ng buhay, hanggang sa umaga. Kaya, maaari naming patunayan ang isa't isa. Tiningnan ako ng matandang pulis na parang nagsasabing, magpatuloy ka sa iyong imbento. Sa kabilang panig, ang interogasyon kay Liu Ruyan ay halos tapos na. Siya ay mas kalmado kaysa sa akin. Ilan lamang ang kanyang sinabi, ipinahayag na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Wang Teng. Dahil sa kakulangan ng direktang ebidensya. Kami ni Liu Ruyan ay nasa presinto ng wala pang 24 oras bago kami pinalaya ng abogado. Ngunit alam naming malayong matapos ang lahat. Ang pagkamatay ni Wang Teng ay parang isang malaking bato na nagdulot ng malalaking alon sa aming tahimik na buhay. Ang pamilya Wang ay hindi tumigil, matigas na sinasabi na kami ang nagtulak kay Wang Teng sa kamatayan. Hinihingi nila ang aming buhay bilang kapalit, lalo pang pinalaki ng media ang balita na inilalarawan kaming mag-asawa bilang walang prinsipyong mag-asawa na gagawin ang lahat para sa kanilang layunin. Ang stock ng Liu Corporation ay bumagsak muli, mas malala pa kaysa dati. Iba't ibang kasosyo ang nag-terminate ng kontrata, naniningil ang bangko, at ang loob ng kumpanya ay puno ng kaba. Ang buong Liu Corporation ay nasa isang hindi pa nagagawang krisis. Ang kapaligiran sa villa ay sobrang tensyonado. Si Liu Ruyan ay nakaupo sa sopa. Maputla ang mukha, walang imik. Alam ko na sa pagkakataong ito ay hindi na niya kaya. Ang presyon mula sa labas, ang krisis ng kumpanya, at ang patuloy na panggigipit ng pamilya Wang ay sapat na para bumagsak kahit ang isang matatag na tao. Lumapit ako sa kanya at umupo. Huwag kang matakot, bihira akong magsalita ng mahina. Nandito ako. Itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang ulo, namumula ang mga mata na nakatingin sa akin. Hikiang, ako ba talaga ang nagkamali? Kung noon, hindi natin pinilit ng husto si Wang Teng, hindi kaya siya hindi namatay? Nagsimula siyang magduda sa sarili. Bobo ka ba? Inirita ko siya at bahagyang tinapik sa ulo. Sinabi ko na si Wang Teng ay tiyak na hindi nagpakamatay. May tao sa likod nito na naglalaro ng daya. Ang layunin ay sirain tayo, sirain ang pamilya Liu, ngunit sino ang gagawa niyan? Ito ang aking sinisiyasat. Tumayo ako at ang aking mga mata ay naging matalas. Dahil naglalaro sila ng madidilim na laro, huwag sisihin kung ibaliktad ko ang mesa. Kinuha ko ang aking telepono at nagdial ang numero. Hello, si Scarface ba? Ako si Hikiang. Sa kabilang linya, may pamilyar ngunit medyo paos na boses. Ay, Kuya He, bakit mo naalala akong tawagan? Ano ang utos? Ito ang pinuno ng mga kidnapper na pinasok ko sa kulungan noong nakaraan. Si Scarface, paglabas niya, hindi ko alam kung ano ang naisip niya. Gusto niya akong tawaging kuya, sabi niya may magandang kinabukasan sa akin. Ayaw ko siyang pansinin. Pero ngayon, magagamit ko siya. Tulungan mo akong imbestigahan ang isang tao.
Seryoso kong sinabi, noong gabing mamatay si Wang Teng, malapit sa gusali niya. Lahat ng kahina-hinalang tao at sasakyan gusto kong malaman. Walang problema. Kuya He, bahala na sa akin, sabi ni Scarface. Tinapik niya ang kanyang dibdib bilang garantiya. Ang mga kapatid ko sa ilalim ko, walang ibang kakayahan. Pero sa mga sikreto ng lansangan, bihasa sila. Pagkatapos ay pinatay ang tawag. Tumingin ako kay Liu Ruyan. Sa kumpanya, manatili kang kalmado. Kahit ano ang sabihin ng iba, huwag kang sumagot. Tandaan, tayo ay walang kasalanan. Ang tuwid na katawan ay hindi takot sa anino. Pero sa board of directors, ang mga matatandang iyon. Kung mangahas silang magreklamo, sabihin mo sa kanila umisi ako ng malamig. Kung sinong magsalita pa, ang susunod na mahulog mula sa gusali ay maaaring siya. Si Liu Ruyan ay nagulat sa pagpatay sa aking mga salita, ngunit sa hindi malamang dahilan. Habang nakikita niya ang aking kalmado at malakas na anyo, ang kanyang nag-aalalang puso, ay mahimalang natahimik, tila kung may lalaking ito kahit anong malaking problema ay kayang malutas. Kabanata 9, ang kahusayan ni Scarface. Mas mataas kaysa sa inaasahan ko. Isang araw lamang dinala niya sa akin ang mahalagang bakas. Kuya He, nahanap ko na. Excited ang boses ni Scarface sa telepono. Noong gabing mamatay si Wang Teng, sa underground parking ng kanyang gusali, may isang itim na van na napakahinala. Pumasok ito kalahating oras bago mahulog si Wang Teng at lumabas 10 minuto pagkatapos. At sinuri namin ang kisi, peke ang plaka ng sasakyan. Yung mga tao sa loob. Tanong ko, hindi kita, lahat nakakap at mask pero isa kong kapatid. Noong gabing iyon, nagde-deliver siya ng pagkain doon. Sabi niya, parang nakita niya ang isang kakilala na bumaba mula sa sasakyang iyon. Sino? Liu Jianye. Liu Jianye. Nagulat ako sandali. Ang pangalan na iyon ay medyo pamilyar. Inisip ko ng matagal bago ko ito naalala mula sa sulok ng aking memorya. Liu Jianye ay ang tunay na nakababatang kapatid ng aking biyenan na si Liu Jiangwu. Ibig sabihin tiyuhin ni Liu Ruyan. Naalala ko dahil sa paglustay ng pondo. Maraming taon na ang nakaraan, pinalaya siya ni Liu Jiangwu mula sa pamilya Liu at nawalan ng ugnayan. Paano siya naugnay sa pagkamatay ni Wang Teng? Isang matapang na hinuha ang nabuo sa aking isipan. Scarface, ituloy mo ang investigasyon, mariin kong sabi. Siya sa atin lahat ng galaw ni Liu Jianye kamakailan, kung sino ang nakakasalamuhan niya at ang kanyang financial transactions. Hanggat maaari, mas detalyado. Sige, Kuya He, pinatay ang tawag. Ang aking mukha ay naging labis na seryoso. Kung totoo ang aking hinuha, ang bagay na ito ay hindi simpleng paghihiganti sa negosyo, kundi isang matagal ang pinlano na panloob na labanan ng mayayamang pamilya laban sa buong pamilya Liu. Hindi ko agad sinabi ito kay Liu Ruyan. Bago magkaroon ng matibay na ebidensya. Ayaw ko siyang dagdagan pa ng stress. Mag-isa ako. Nagsimulang mag-imbestiga ng palihim. Ginamit ko ang aking pagkakakilanlan bilang internet celebrity. At ang aking makapangyarihang mga tagahanga. Mabilis naming nahukay ang lihim ni Liu Jianye. Ang lalaking ito. Pagkatapos palayasin mula sa pamilya Liu, nabuhay siya sa kahirapan at may malaking utang sa sugal. Pero kamakailan lang, bigla siyang yumaman. Hindi lang niya nabayaran ang lahat ng utang. Bumili pa siya ng maraming ari-arian. Ang pinagmulan ng kanyang pera ay tumuturo sa isang dayuhang account. Ang may-ari ng account na iyon, nang matagpuan ko ang pangalan, tulala ako ng todo. William Smith, pamilyar na pamilyar sa akin ang pangalang iyon. Siya ang ina ni Liu Ruyan, ang aking biyenan na hindi ko pa nakikilala. Ang dayuhang asawa na napangasawa niya pagkatapos ng kanyang pangalawang kasal. Sa sandaling iyon, nagkonekta na lahat ng piraso ng impormasyon. Ang aking biyenan na nasa ibang bansa, hindi niya kailanman tinalikuran ang kanyang pagnanasa sa ari-arian ng pamilya Liu. Una, ginamit niya si Liu Jianye, isang piraso na itinapon ng pamilya, upang makipag-ugnayan kay Wang Teng na may sama rin ang loob sa amin. Nagtulungan sila upang likhain ang pekeng pagpapakamatay ni Wang Teng at isisi ito sa amin. Ang layunin ay sirain ang Liu Corporation, guluhin ang pamilya Liu at pagkatapos ay magpakita siya bilang tagapagligtas. Makipagtulungan kay Liu Jianye at lohikal na makuha ang kontrol ng Liu Group. Isang mahusay na diskarte ng itik-tik na bumibiktima, ang tipaklong sa likod. Isang napakasamang babae. Nanginig ako sa takot. Ang pinakamasamang puso ay puso ng babae, hindi ako binigo ng mga sinaunang tao. Agad kong sinabi ang aking natuklasan at haka-haka. Lahat ay sinabi ko kay Liu Ruyan. Pagkatapos makinig, umupo siya sa sopa na parang estatwa. Matagal siyang walang imik, nawala ang kulay ng kanyang mukha. Hindi siya makapaniwala na ang utak sa likod ng lahat ng ito ay ang kanyang sariling ina,
ang babae na sa kanyang alaala ay malambing at maganda. Hindi imposible, bulong niya sa sarili, tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Bakit niya ito ginagawa? Sa huli, inilubog niya ang kanyang ulo sa aking dibdib, parang isang batang walang magawa. Humagulgol siya ng malakas. Hindi ako nagsalita, tahimik lang akong yumakap sa kanya. Marahan kong tinapik ang kanyang likod. Alam ko, sa sandaling iyon, anumang aliw ay walang saysay. Ang kailangan niya ay isang balikat na masasandalan. Nang siya ay makaiyak at unti-unting kumalma, saka ako nagsalita. Hindi ngayon ang oras para malungkot. Kailangan nating gumanti. Itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang ulo. Sa kanyang namumulang mga mata, muling nag-alab ang kanyang determinasyon, ngunit higit pa rito ay malamig na puot. Tama ka, pinunasan niya ang kanyang luha, paos ang boses. Ngunit napakatatag. Kung siya ay walang awa, huwag mong asahan na ako ay magiging makatarungan. Gagawin ko siyang magbayad para sa kanyang mga gawa. Tulad ng inaasahan ko, noong panahong ang Liu Group ay nasa panganib mula sa loob at labas at nanginginig na. Ang ina ni Liu Ruyan, si Shen Manli, kasama ang kanyang dayuhang asawang si William Smith at ang pangalawang tiyuhin ni Liu Ruyan na si Liu Jianye, ay umuwi na may pagmamalaki. Sila, sa ilalim ng bandila ng pagtulong sa Liu Group na malampasan ang krisis, ay nagdaos ng pulong ng mga shareholder, sinubukang tanggalin si Liu Ruyan sa kanyang posisyon bilang at palitan siya ni Liu Jianye. Sa pulong, karamihan sa mga shareholder na hindi alam ang totoo ay naimpluwensyahan nila, pinahayag ang suporta kay Liu Jianye. Sa tingin, si Liu Ruyan ay tatanggalin na. Noong handa nang ipahayag ni Liu Jianye ang resulta ng boto, ang pinto ng conference room ay sinipa ko ng malakas. Sandali lang. Hawak ko ang isang lollipop, pumasok akong parang walang pakialam. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Ikyang, anong ginagawa mo dito? Ito ay pulong ng mga shareholder, hindi lugar para sa isang walang kwentang tulad mo. Sumigaw si Liu Jianye nang makita ako. Walang kwenta. Umiti ako, lumapit sa kanila, at itinuro siya gamit ang lollipop. Tiyuhin, pwedeng kumain ng kahit ano, pero huwag magsalita ng walang basehan. Kung hindi, baka magkakarma ka. Ikaw, anong ako? Hindi ko siya pinansin. Diretso akong pumunta sa entablado, kinuha ang mikropono. Mga shareholder, mga panauhin, bago bumoto, gusto kong ipakita sa inyo ang isang magandang palabas. Pagkatapos nito, pumitik ako ng aking daliri. Lumiwanag ang malaking screen sa conference room at nagplay ito. Isang video ng surveillance. Ipinapakita ang gabing nahulog si Wang Teng. Sa ilalim ng kanyang gusali, sa underground parking, isang itim na sasakyan. Si Liu Jianye at dalawang lalaki ay hinihila ang isang lasing na tao pataas. Ang taong iyon ay si Wang Teng. Sumunod, nagbago ang eksena. Sa sala ni Wang Teng, si Liu Jianye ay nag-video call sa isang babae. Ang babae sa video ay may magandang makeup at elegante. Siya si Shen Manli na nakaupo sa ilalim ng entablado. Ma, tapos na. Nilasing namin siya at nailagay na rin ang liham ng pagpapakamatay sa kanya. Hintayin kong itapon siya pagkaraan, siguradong walang makakaalam. Sa video, malinaw na maririnig ang boses ni Liu Jianye. Samantala, si Shen Manli naman ay nagpakita ng kontentong ngiti sa kabilang dulo ng video. Magaling, Jianye. Pagkatapos ng pagsubok, ang pamilya Liu ay magiging atin na. Dito natapos ang video. Ang buong silid pulungan ay tila patay na katahimikan, lahat ay nagulantang. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita sa screen. At tumingin naman sa maputlang mukha ni na Liu Jianye at Shen Manli. Ang katotohanan ay ganito pala. Si Wang Teng ay hindi nagpakamatay, kundi pinatay nila. Hindi ito totoo. Ito ay pek. Si Shen Manli ang unang nakarecover, sumigaw siya ng hysterikal. Si Liu Jianye naman ay natumba sa takot. Hindi makapagsalita ng maayos, peke, lahat ay peke. Pek, umiti ako ng malamig, inilabas ko ang aking cellphone. At pinaandar ang isang recording. Sa recording, naroon ang usapan namin ng peklat na mukha. Hije, natagpuan namin ang dalawang lalaking kasama ni Liu Jianye. Aminado na sila, si Liu Jianye ang nagbayad sa kanila para sabay na itapon si Wang Teng. Mula sa itaas, sinabi rin nila na binigyan sila ni Liu Jianye ng pampatahimik na pera. At pinapunta sila sa ibang bansa para magtago. Pagkatapos ng recording, naglabas ako ng isang tambak ng bank transfer records. Ito ang record ng transfer ni Shen Manli kay Liu Jianye. Ito rin ang talaan ng paglipat ni Liu Jianye sa dalawang mamamatay tao at ang mga saksi. Ebidensya, narito na lahat. Lumapit ako sa harap ni Shen Manli. Tumingin ako sa kanya mula sa taas, ang dating marangal at elegante. Ngunit ngayon ay parang baliw na babae. Ngayon, ano pa ang gusto mong sabihin? Si Shen Manli ay tuluyang nasira.
Lahat ng kanyang maingat na plano ay nawasak sa huling sandali. Ng basurang manugang na ito na hindi niya kailanman pinansin. Sumigaw siya at sumugod sa akin, gustong punitin ang aking mukha. Ngunit paano ko siya hahayaang magtagumpay? Isang sidestep lang ako, madaling naiwasan. Natalisod siya, pumihit ang kanyang takong, at nahulog ng maalog sa sahig. At ang pinto ng silid pulungan ay muling binuksan sa sandaling iyon. Isang grupo ng mga pulis ang pumasok, ang nangunguna ay ang pamilyar na matandang pulis. Lumapit siya kina Shen Manli at Liu Jianye. At ipinakita ang posas, na Shen Manli, Jing Liu Jianye, kayo ay inaakusahan ng sadyang pagpatay at pandaraya sa negosyo. Kaya ngayon ay opisyal kayong inaaresto. Natapos na ang lahat, isang labanan sa mayamang pamilya. Ay nagwakas sa ganitong dramatikong paraan. Pagkalipas ng isang buwan, ang Liu Group ay bumalik sa tamang landas sa pamumuno ni Liu Ruyan. At ako naman ay sa wakas. Nabuhay sa pangarap kong buhay na tambay. Isang araw, nakahiga ako sa tumba-tumba sa bakuran. Nagpapaaraw, umiinom ng malamig na coke. Dumating si Liu Ruyan at umupo sa tabi ko. Ngayon ay suot niya ang isang puting damit, mahaba ang buhok hanggang balikat. Sa ilalim ng araw ay mukha siyang diwata. Ikayang. Mahina niyang sambit. Salamat sa'yo. Ano ang ipinagpapasalamat mo? Tamad kong tanong. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin at sa pamilya Liu. Iyon pala. Kumaway ako. Huwag magpasalamat, transaksyon lang iyon. Maganda ang black card na ibinigay mo. Tumingin sa akin si Liu Ruyan. At biglang umiti. Ang kanyang ngiti ay parang unang lasaw ng yelo paggising ng kalikasan. Medyo natigilan ako. Ikayang. Tumingin siya sa aking mga mata. At seryosong nagsabi, magsimula tayong muli. Nagulat ako. Hindi pag-arte, hindi kontrata. Kundi parang tunay na mag-asawa, magsimulang muli. Namula ang kanyang pisngi. At sa kanyang mga mata ay mailambing at pag-asa na hindi ko pa nakikita. Tumingin ako sa kanya. At naghalo-halo ang aking damdamin. Aminado ako sa serya ng mga pangyayaring ito. May kakaibang nadama ako sa babaeng yelong ito. Ngunit ako ay magiging hari ng mga manugang, paano ako matutulduan ng isang babae. Tumahimik ako sandali sa kaseryosong tumingin sa kanya. Gusto mong magsimula tayong muli. Hindi naman bawal, pero may isa akong kondisyon. Anong kondisyon? Nerbiyosong nagtanong si Liu Ruyan. Inalisan ko ang aking lalamunan at dahan-dahang nagsalita. Simula ngayon, ikaw na ang maghugas ng mga pinggan sa bahay. Wakas,